Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na gaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita mo, kung yang mga tao na yan makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Unang-una, ako po'y nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Maraming salamat po. Alam po ninyo, magkwento lang ako sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter na kung pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinick up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Pagbaba ko sa chopper sa Baguio, lumipad ulit ang chopper pauwing Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay paakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ang piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito personal na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Alam po ninyo, yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa, sigurado yan. At kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kayang-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Pero ang korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam nyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos niya ang aking kakasigaw ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi tayo pakinggan, kahit na mag-walk out tayo, pakita natin na galit tayo, walk out tayo, galing dyan sa proceedings, walk out tayo, wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking pagsumikap. Hindi naman actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang, hindi natin nakuha ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo makabalik sa Senado at susurtehin na manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, Senator Bundok, Jimmy Bundok, Attorney Bundok, napakagaling na abogado. Of course, Senator Bongo, Senator J.B. Hinlo, abogado na, fighter pa.
Attorney Raul Lambino. Yan, no question. Talagang astig yan, abogado. Ito pa, Congressman Rodante Marcolita. Of course, ang ating pinakamamahal na kahit na nasa politika na siya dahil nag-file na siya ng kanyang kandidasi, but still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Napakagaling pakinggan. Kaya ako rin, kahit na naka one term na ako bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Dahil hindi naman talaga ako politiko, yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct, pero galing sa puso. Di ba? So, huwag niyo akong tawagin politician. Tawagin lang niyo akong fighter. Fighter. Attorney Vic Rodriguez. Ito rin, lumalaban rito sa corruption. Kaya napakalakas po ng team natin pag nakabalik kami ni Senator Bongo at kasama namin sila lahat. Of course, si Mr. Epektibo, Philip Salvador. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na kagaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita mo, kung yang mga tao na yan makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Daghang salamat, Senador Ronald Bato de la Rosa, Itaga sa Bato. Kinahanglan na to suportahan ang PDP Laban Duterte Senatorial Line-Up. Ikakampanya ba natin silang lahat? Oh, kabalikon, kadali lang. Ani gyud Bisaya ba mo balik-balik, dere. Nakalimutan ko pala, pasensya na. Nagsura ko sa upper class ko. Alam mo kung bakit naubos, halos paubos ang problema natin sa insurgency sa Pilipinas. Ako, I would like to give credit to Colonel Allen Capoyan. Isa lang tumatakbong senador. Napakalaking utang natin Pilipino. Hindi nyo alam. Pero ang dami niyang ginawa sa ating NTF-ILCA kung bakit halos maubos ang problema natin sa insurensya. So salamat kung isama ninyo si Colonel Allen Capoyan dito sa ating kasamahan. Maraming salamat!